Dapat mga minamahal, sabi taglayin po natin ito. He courageous in responsibility. Lalo na sa mga ama ng tahanan, mga minamahal. Sabi rito, taglayin natin ang pagiging matapang at maging responsibilidad. Sabi, ingatan mo ang bili ng Panginoon Diyos. Lumakad ka sa kanyang daan, ingatan mo ang kanyang palatuntunan, ang kanyang mga utos at ang kanyang mga kahatulan, ang kanyang mga patutuo ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moses upang ikaw ay guminawa sa lahat ng ginagawa saan ka man pumihit. Lahat po, maminamal ng mga mananampalatayang sumunod sa mga utos dito, maminamal, lahat po sila pinagpala. Amen? Tignan niyo ang ating beloved pastor, maminamahal. Nagsimula siya sa wala. Iniwan niya yung kanyang minahan, mga minamahal. Iniwan niya yung kanyang palaisdaan sa Surigao. Meron siyang minahan ng ginto. Iniwan niya. Meron siyang palaisdaan, mga minamahal, ektarya. Iniwan niya. Lumuwas dito sa Maynila. Naranasan niyang wala silang makain. Sinasanla pa yung barong, maminamal ng ating beloved pastor. Pag uwi, naka-t-shirt na lang mala pastor. Bibili siya maminamal ng bigas. Tapos, doon sa tabi ng bigasan, hihingi siya ng mga buto-buto. Pinakukuluan niya yung buto-buto, maminamal, para may mahigop na sabaw. Pag uwi niya, meron na silang makakain yung sabaw ng buto-buto at saka yung binili niyang bigas, maminamahal, na galing sa sanla. Sinanla niya yung barong niya. Ganun ang hirap. Pero sabi ng banal na kasulatan, ikaw ay pagpapalain, giginawa. Sabi, lahat ng mga nasusulat sa kautusan ito ay gaganapin mo upang ikaw ay guminhawa sa lahat ng ginagawa saan ka man pumihit. Nangyari ba, maminamahal, ang sinabi ng Panginoon? Nangyari. Ngayon, maminamahal, talagang sabi ko nga po sa inyo, maminamahal, dati 5 piso lang ang blessing namin. Ngayon, talagang pinagpala na ang mga manggagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. May mga gawain na tayo sa Amerika, may mga gawain na tayo sa lahat, sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At lahat po ng bahay-sambahan natin, mga minamahal, halos lahat ay pag-aari na ng church. Dati, umuupa lang. Mga minamahal, lahat ng chapel natin noon, inuupahan lang natin. Ngayon, mga minamahal, halos lahat ng ating bahay-sambahan, pag-aari na mismo ng ating pong banal na gawain. Purihin pong ating dakilang Diyos. Amen! Ang pangalawa, sabi, He is strong in the word. Dapat taglayin ng mga ama ng tahanan yung malakas sa mga salita ng Diyos. He is strong in the word. Lahat ng ama ng tahanan magsabing, praise the Lord. Lahat ng ama ng tahanan, taas na kamay yung may Biblia. Yung iba walang Biblia. Pero meron silang mga kotse. Meron silang pambiling laptop. Meron silang pambiling cellphone worth 10,000, 5,000. Sa mga sisters, sino may mga Biblia? Taas ang kamay. Maraming sisters may Biblia. Ingatan nyo yan, maminamahal. Balang araw, kahit bilihin nyo ng ginto, hindi na kayo makakabili. Nasa Amos 8:11 hanggang 12. Kahit bilhin nyo ng ginto ang Biblia, hindi na kayo makabibili. Balang araw, hindi na po natin ma-enjoy ang pagbabasa ng Biblia. Kukunin pa yan, itatapon niya, susunugin nila yan. Kaya hanggang meron tayo, ingatan natin yan. Sabi ng banal na kasulatan, iniingatan ko ang iyong mga salita sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Iingatan natin yan. Basahin natin, memorize natin, itanim natin sa isip, sa puso natin, magkaroon man ng tinatawag na krisis sa banal na kasulatan, na itanim na natin sa ating mga puso ang mga salita ng Diyos. Dito po, maminamahal, ang tunay na ama ng tahanan, He is strong in the word. Sila ay malakas. Kabisado ang Biblia. Maraming alam sa banal na kasulatan. Sabi po rito sa nabasa po natin sa Josue, Kapitulo 1, talatang 8 hanggang 9, ang aklat ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig. Iyong pagbubulay-bulayin, araw at gabi.
upang iyong masunod na gawin ang lahat ng mga nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, pagiginawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Yan dapat maminamahal, hindi lamang mga ama ng tahanan ang taglayin ang bagay nito, lahat dapat tayo. Amen? Dapat lahat ng mga mananampalataya, maminamahal, sabi, he is strong in the word. He studies with focused heart. Siya'y nag-aaral ng salita ng Diyos, maminamahal, itinutuon niya sa kanyang puso. Sabi, he speak with faithful consistency. Siya ay magsasalita ng may katapatan, maminamahal, at kailanman hindi nagbabago, sapagkat alam niya ang mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi rito, basahin po natin ang Psalms 119, verse 99 hanggang 100. At dito sa Psalms chapter 1, verse 2, basahin po natin. Sabi rito, he is strong in the word. Dapat malakas tayo sa salita ng Diyos. Tayo hindi basahin natin sandali. Psalms 119, verse 99 hanggang 100. At Psalms chapter 1, verse 2. Dito po sa awit, Kapitulo 119, talatang 99 hanggang 100, ako'y may higit na unawa kaysa lahat ng tagapagturo sa akin, sapagkat ang iyong mga patotoo ay gunita ko. Ako'y nakakaunawa ng higit kaysa sa may katandaan, sapagkat aking iniingatan ang mga tuntunin mo. Dito po sa awit, Kapitulo 1, talatang 2, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Amen. 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 Tandaan nyo, maminamahal, ang kalakasan natin ay nasa banal na salita ng Diyos. Amen. He is strong in the word. Pag ikaw po'y alam ang salita ng Diyos, maminamahal, magiging matatag kang ama ng tahanan. Kahit may mga pagsubok, kahit may mga kahirapan, kahit mga minamahal dumarating ang hindi ka nais-nais sa buhay mo, magiging matatag ka, nakatayo ka pa rin sapagkat ikaw po'y pinangahawakan mo ang mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Tignan mo yung mga walang alam sa Biblia, maminamahal, konting trials lang. Ayaw nang maglingkod. Ayaw nang magpatuloy. Yung mga Kristiyanong hindi umahawak ng Biblia, maminamahal, makakita lang ng mali sa kapwa Kristiyano, tisod na. Ayaw nang maglingkod, ayaw nang dumalo. Pero yung mga Kristiyanong, sabi ng Biblia, sabi rito, ang mga salita ng mahal na Panginoon ay binubulay-bulay niya araw at gabi upang masunod na gawin ang lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, pagiginawain ang kanyang lakad, at kung magkagayoy, magtatamo siya ng mabuting kawakasan. Yan po ang mangyayari sa mga Kristiyanong iniingatan ng salita ng Diyos. Tandaan po natin, mga minamahal, lumalakas tayo dahil sa salita ng ating dakilang Diyos. Amen? Sabi, ako'y mahigit na unawa kaysa sa lahat ng mga tagapagturo sa akin, sapagkat ang mga patotoo mo ang aking gunita. Ako'y nakakaunawa ng higit sa mga may katandaan, sapagkat iniingatan ko mga tuntunin mo. Ibig sabihin, pag alam mo ang salita ng Diyos, mga minamahal, ahead ka ng 100 times. Mas matalino ka kahit sino pang tarpulano, kahit sino pang tarpulana, maminamahal na makakasabayan mo kung saan ka man naroon. Pag binubulay-bulay mo ang salita ng Diyos, sa inyong eskulahan, mangunguna ka. Sa inyong trabaho, mangunguna ka. Kikilalanin nila, maminamahal, ang iyong katapatan, ay yung kagalingan sa paglilingkod. Magiging number 1 ka. Pinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kita niyo si Abraham Lincoln. Hanggang ngayon hindi makalimutan ang katangian ni Abraham Lincoln bago yan matutong magbasa, matutong magsulat. Natuto muna siya ng salita ng Diyos. Kahit hindi pa siya marunong magbasa noon, kabisado niya ang Biblia. Nire-recite ng nanay niya, maminamahal, habang binabasa sa kanya ng nanay niya, pinakikinggan niya, at natatandaan niya, katulad doon sa Tugigaraw na naka-duty ako. 3 taong bata, kabisado yung Psalms 23, tsaka Psalms 91.
Dito may bata, dito mga minamahal, kabisado niya yung Psalms 23. Hindi pa marunong magbasa, hindi pa nag-aaral. Kabisado na yung Psalms 23. Doon din sa Tugigaraw, Psalms 91 tsaka Psalms 23, kabisado na. Hindi pa nag-aaral. Ngayon, mga minamahal, nabalitaan ko, isa ng magaling na nurse, maminamal nangunguna doon sa paggamutan ng kilalang kilala. Baka maging doktor pa, maminamahal. Amen. Yun ang sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal. He studies with focused heart. Nakasentro ang puso niya sa salita ng Diyos. Iniingatan niya. Hindi yung pagkarinig niya, palalabasin sa kabilang tenga. Hindi yung pagkabasa, nakalimutan na. Sabi ng Biblia nabasa natin Psalms 1:2, sabi, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng mahal na Panginoon at sa kautusan niya, pinagbubulay-bulay niya araw at gabi. Hindi yung pagkarinig, nakalimutan na. Hindi pagkabuklat ng Biblia, nakalimutan na. Sabi rito, pinagbubulay-bulay niya. Pagkarinig niya ng salita ng Diyos, sinusulat niya pagdating sa bahay, pinagbubulay-bulay niya pa, minememorize niya. Inaalala niya palagi, ina-apply niya sa buhay niya, siya po'y magiging matatag, mga minamahal na Kristiyano. Ano man ang dumating na pagsubok sa kanya, mananatili siya, mga minamahal na naglilingkod dahil ang salita ng Diyos ang ahawak sa kanya. Amen. At ang pangatlo, sabi rito, he is secure in God's presence. Sabi ng Jeremias 1:9, hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaroon. Pangako ng Diyos yan habang inaalala mo ang kanyang salita. Habang iniingatan mo ang salita ng Diyos sa iyong puso. Sabi dito, hindi ka iiwanan ng ating mahal na Panginoon. Siya ay sumasayo, sabi, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaroon. Kahit saan ka pumaroon, kahit mag-ibang bansa ka, kahit saan ka magpunta, maminamahal, hindi ka iiwanan ng dakilang Diyos sapagkat iniingatan mo ang kanyang mga salita sa iyong puso. Sa madaling salita, pag hindi mo inalala, hindi mo itinago sa puso mo ang mga banal na salita ng Diyos, balang araw iiwanan ka ng mahal na Panginoon. Pag hindi mo inaalala ang kanyang salita, pag hindi mo tinatandaan, tandaan nyo mga minamahal, katulad ng lagi ko sinasabi sa inyo, Amos 8, 11 at 12, balang araw mawawalan tayo ng kalayaang magbasa ng Biblia. Balang araw mawawalan tayo ng kalayaan na magbitbit ng banal na kasulatan. Balang araw, hindi na tayo magkakaroon ng pribilehiyo na basahin ang salita ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Pag nakita kang may hawak ng Biblia, ipakukulong ka, paari pugutan ka pa ng ulo. Nasa Revelation 20 verse 4. Ngayon, malaya po tayo makabasa ng Biblia, makarinig ng salita ng Diyos. Yung iba, wala. Walay lang, walay. Nakabibili ng cellphone worth 10,000, worth 5,000, pero Biblia worth 500, wala. Paano kung bawal na, tsaka ka maghanap ng Biblia, bawal na. Hindi ka na makabibili. Ayun yung sinabi ng banal na kasulatan, ang mga salita mo'y iniingatan ko sa aking mga puso upang wag akong magkasala sa iyo. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ang maglalayo sa iyo sa kasalanan. Pero tandaan mo, ang kasalanan naman ang maglalayo sa iyo sa salita ng Diyos. Kapag meron ka ng ginagawang kasalanan, mawawalan ka na ng ganang magbasa ng Biblia. Kapag meron ka ng ginagawang kasalanan, mawawalan ka na ng ganang makinig ng salita ng Diyos. Kaya tingnan nyo, may mga Kristiyano pag salita ng Diyos, minsan napupunta sa CR kahit hindi naman naiihi. Minsan nagugutom kahit hindi naman nagugutom, umaalis. Bakit? Umalis na maminamal ang Diyos sa kanila. Ang salita ng Diyos ang maglalayo sa iyo sa kasalanan, pero ang kasalanan ang maglalayo sa iyo sa Biblia. Pag ganun na ang kinikilos mo, wala ka nang ganang makinig na salita ng Diyos. Umaalis ka na para pakinggan ang salita ng Diyos. Hindi mo na binibuklat ang Biblia mo. Isa lang ang ibig sabihin niyan, may ginagawa kang kasalanan.
May ginagawa kang kasalanan, kahit hindi alam ng tao, kahit hindi alam ng Diyos. Vice versa yan, Psalms 119 verse 11. Ang salita mo'y iniingatan ko sa aking puso para wag akong magkasala sa iyo. Ang salita ng Diyos ang maglalayo sa iyo sa kasalanan, pero ang kasalanan naman ang maglalayo sa iyo sa Biblia. Pag ayaw mo nang buklatin ang Biblia mo, pag ayaw mo nang makinig ng salita ng Diyos, isa lang ang ibig sabihin niyan, may ginagawa kang kasalanan. Yan ang maglalayo sa iyo sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi nabi rito, maminamal ng banal na kasulatan, ang mensahe maminamal ng Diyos kay Joshua ay nagbibigay sa atin ng pangkalahatang prinsipyo para sa matagumpay na pamumuhay bilang anak ng Diyos. Uling talata, basahin po natin itong Psalms 91 verse 1 up to 11. Pag iniingatan mo ang banal na salita ng Diyos, iingatan ka rin ng ating pinakamamala Panginoon. Uling talata, Psalms 91 verse 1 up to 11. Dito po sa Awit, Kapitulo 91, talatang 1 hanggang 11. Siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim na makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan, sapagkat kanyang iniligtas ka sa silo ng paninilo at sa mapabuksang salot. Kanyang tatakpang ka ng kanyang mabagwis, at sa ilalim ng kanyang pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa panaman na humilagpos kong araw. Dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa paggiba man na sumisira ng katanghalian tapat. 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong pagmamamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan. Iyong ginawa ang kataas-taasan sa iyong tahanan. Walang kasamaang mangyayari sa iyo, nga anumang salot na lalapit sa iyong tulda, sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Amen! Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tandaan nyo, maminamahal, ang pangakong yan, maminamahal, ito po'y exclusive. Exclusive yan. Yan ay para sa mga nag-iingat ng salita ng Diyos. Pag hindi mo iniingatan ng kanyang mga salita, hindi mo iniingatan sa iyong puso ang kanyang mga banal na salita, hindi mangyayari sa iyo, mga minamahal, ang pag-iingat sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Sabi rito, mga minamahal, 1,000 mamamatay sa iyong siping, 10,000 mamamatay sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Mamasdan lamang ng iyong mata at makikita mo ang ganti sa mga masasama. Sapagkat ang Panginoon ang iyong kanlungan at iyong ginawa ang kataas-taasan na iyong tahanan. Walang kasamaang mangyayari sa iyo ni anumang salot na lalapit sa iyong tolda, sapagkat magbibilin siya ng kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Yan po, exclusive yan para sa mga nag-iingat ng kanyang salita. Pag iniingatan mo sa iyong puso ang salita ng Diyos, iingatan ka rin ng ating dakilang Diyos. Amen. Tayo po'y tumayo, maminamahal. Minsan pa tayong umawit sa ating dakilang Diyos. Awitan natin ang awiting, You are always be a child. Lagi natin tandaan, maminamahal, kahit anong edad mo na, kahit namuti na ang buhok mo, kahit umabot ka na ng 100, mananatili kang anak ng ating dakilang Diyos, nananatili kang munting anak. You always be a child, maminamahal, ng ating dakilang Diyos. Kaya tayo po sama-samang umawit bago tayo